Hallelujah! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay aking pupurihin. Ang Panginoon ay aking dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapatay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay aking pupurihin. Ang Panginoon ay aking dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapatay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, kahit maglaho ang mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Sabay-sabay po natin sabihin. Dakila siya, Magandang umaga po sa bawat isa at isang mawagpalang linggo po sa bawat isang naririto. Napakabuti po ng ating Diyos. Amen? Ang hina naman, napakabuti ng ating Diyos. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang mga naggagandahan at nagwagwapuhang mga member ng Feast of Harvest. Amen? At maging sa mga nanonood online. Mga magagandang ngiti. Patingin nga ng mga ngiti. Ngiting pinagpala ng Lord. Amen? Ngiting pinagaling ng Lord. Ngiting pagpapalain ng Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Bago po tayo magsimula sa ating gawain, tayo po ay mag-umpisa muna sa ating panalangin at lumapit po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord, we praise you and we honor you and we glorify your name at this very moment, O God. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming mga buhay. Ikaw ay tapat, ang pag-ibig mo ay hindi nagbabago, hindi nagmamaliw. Karapat dapat kang sambahin at purihin sa aming mga buhay at higit sa lahat sa umagang ito, O Lord. Dalangin namin, Ama, bago po kami mag-umpisa sa aming worship service, sa aming pong Sunday program. We ask, Lord God, for your forgiveness for all the things that we have done against you. Sa lahat, Lord, ng mga nagawa po namin, nasabi namin, naisip namin, mga naging laman ng aming puso at isipan na hindi po nagbigay ng kaluguran sa iyo, Ama.
Patawarin niyo nga po ang bawat isa. Lord, we ask na hugasan po ng banal na dugo ni Jesus sa aming puso upang maging karapat-dapat at maging mainam ang paglapit namin sa iyo sa umagang ito. Hallelujah, Lord. Napakabuti mo, Ama. As we remember, Lord God, your faithfulness from the very moment, Lord, na nakilala ka namin hanggang ngayon, Panginoon, na kami ay tumatayo sa iyong harapan, naglilingkod, Panginoon, nagpapagamit ng aming kalakasan. Patuloy ka naming pupurihin, Lord God, patuloy ka naming aawitan, patuloy namin, Lord, iaalay aming buhay as a holy, pleasing, and living sacrifice of praise to you, Lord Jesus. Maraming salamat, Lord God, sa mga pagpapalang pinagkaloob mo. Dumaan ng mga araw, dumaan ng mga linggo, Panginoon. Kami man po ay may kinaharap na mga problema. Salamat, Lord God, dahil napagtagumpayan po namin ang lahat ng ito, dahil hindi niyo po kami iniwan, hindi niyo po kami pinabayaan. Sinamahan niyo po kami, Lord God, sa lahat po ng dako ng aming buhay. Salamat po, Lord God, sa iyong pag-iingat sa bawat isa, O Lord. Sa aming mga pangangailangan, higit po ang iyong pinagkaloob, Lord God, more than what we ask for, more than what we desire and what we hope for. Thank you, Father God, for all these blessings, for all these provisions. Tunay nga, Ama, na minamahal mo ang lahat ng iyong mga anak, lalong-lalo na ang lumalakad at sumusunod sa iyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na pagpalain niyo po ang worship teams, mga magpapaawit. Maraming salamat, Lord God, sa biyaya ng mga pagpapala, mga ginamit mong kasangkapan upang maging maayos ang aming paglilingkod. At Lord God, we pray that you give us, Lord, the strength, Lord God, na patuloy kaming maglingkod sa iyo in spite ng aming mga kinakaharap at kinakalagyan, Lord God, na patuloy kaming aawit, patuloy kaming maglilingkod, patuloy kaming, Lord God, nalalakad sa iyong kalooban, habang kami ay may kalakasan pa, O God. We also pray, Lord God, for our pastor na magbibigay ng mensahe sa umagang ito. We pray, Lord God, na bibigyan niyo po siya ng karunungan na nagmumula sa iyo. Sa mga mensaheng bibitawan niya, Lord God, ito po ay aming maunawaan. Ito po, Lord, ay aming malakaran. At magawa po namin, Lord, sa aming mga buhay. At dalangin namin, Ama, sa lahat po ng makikinig, maging dito po at online. We pray, Lord God, na patuloy niyo po kayong palakasin. You are our greatest encourager, Lord God. You are our greatest comforter. Sinabi mo po yan sa 1 Corinthians 10:13. You are the greatest comforter. Diniibsan mo, Lord God, lahat ng aming mga dinaramdam. Kayo po ang aming blessed hope, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin na may pagpapala at pagsamba sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po ay umawit at magbigay ng papuri sa ating Diyos. Hallelujah. Pwede po ba na umikot tayo at batiin po natin ang ating mga kapatiran? Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Walang oras na pipiliin upang ikaw ay purihin. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, tunay na pagsamba ang alay ko. Purihin natin ang ating Diyos. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Walang oras na pipiliin upang ikaw ay purihin. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, tunay na pagsamba ang alay ko. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Purihin ka. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka.
walang oras na pipiliin upang ikaw ay purihin sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Tunay na pagsamba ang alay ko. Paglilingkuran aming hahandugan ng papuri at pasasalamat. Paglilingkuran aming hahandugan ang Panginoon Jesus. O kay buti ng Panginoon, Panginoon, o kay buti ng ating Diyos, laging sapat, di nagkukulang, tapat, kailan pa man, paglilingkuran aming hahandugan ng papuri at pasasalamat. paglilingkuran, Paglilingkuran aming hahandugan ang Panginoon Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, purihin natin siya. O kay buti ng Panginoon, Panginoon, o kay buti ng ating Diyos, laging sapat, di nagkukulang, tapat, kailan pa man, paglilingkuran aming hahandugan ng papuri at pasasalamat. paglilingkuran, Paglilingkuran aming hahandugan ang Panginoon Jesus. Ang Panginoon Jesus. Ang Panginoon Jesus. Thank you, Lord God. We praise you. Hallelujah. Patuloy namin kayo, Panginoon, pinupuri, pinapasalamatan sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Maraming salamat, O Lord. Laging tapat, laging sapat ang aking Diyos na makapangyarihan. Kahit kailan, kahit saan, mananatili inyong katapatan. Laging tapat, laging sapat ang aking Diyos na makapangyarihan. Kahit kailan, kahit saan, mananatili inyong katapatan. Sa aking pangangailangan,
kung kailangan ay pagmamahal. Ang inyong mga biyaya ay walang hanggan. Laging tapat, laging sapat ang aking Diyos na makapangyarihan. Kahit kailan, kahit saan, mananatili inyong katapatan. Sa aking pangangailangan, kung kailangan ay pagmamahal, ang iyong mga biyaya ay walang hanggan. Laging tapat, Laging tapat, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa bawat isa. Ay, maraming salamat, O Lord. aking Diyos na makapangyarihan. Kahit kailan, kahit saan, mananatili inyong katapatan. Karapat-dapat papurihan, banal mong pangalan. Laging tapat, laging sapat ang aking Diyos na makapangyarihan. Kahit kailan, kahit saan, mananatili inyong katapatan. Laging tapat, laging sapat ang aking Diyos na makapangyarihan. Kahit kailan, kahit saan, mananatili inyong katapatan. Mananatili inyong katapatan. Mananatili inyong katapatan. Patuloy namin kayo, Panginoon, pinupurihan at pinapasalamatan sa iyong dakilang katapatan sa aming mga buhay. Thank you, Father God, for all your goodness and your faithfulness. Sa kagalingan, tinan mo naming lahat, O Lord. Maraming salamat po. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng hinitong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko damdamin,
katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y laging pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, dapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. O Diyos, dapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa akin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos, O Diyos, O Diyos, dakila ka. Alam niyo po, isa pong patotoo yan sa aming buhay. Salamat po sa mga panalangin niyo. Nandito po yung mother ko. Praise God! Maraming salamat po sa mga panalangin na binigay niyo po sa nanay ko. Salamat, Lord, sa iyong katapatan sa kadikalaan mo, God. Napakabuti mo, Diyos. And we will always win. We will always have the victory over everything. For He who is in us is greater than he who is in the world. Hallelujah. Pakabuti mo, Ama. Patuloy po nating papurihan ang ating Diyos sa kanyang kabutihan. Oh, napakabuti mo. Tapat ka sa aming buhay. Ibuti mo, Diyos, sa bawat
dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Sa iyo po lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Amen. Napakasarap magpuri sa ating Diyos. At bago po tayo magsimula sa ating preaching proper, we ask all the kids and toddlers po na pumunta po sa ating conference room para po sa ating Sunday School program. At tinatawagan ko na po si Pastor Archie para po sa pagbibigay ng mensahe sa umagang ito. Lord. Praise God. Sige ho, palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Thank you po, Lord. Napakaganda po ng ating sound system. Hindi ko na kinakailangang sumigaw. Alam niyo ho ba, bumubulong lang ako ngayon. Pero dahil po napakabuti ng Panginoong Diyos, meron po akong sore throat ngayon pero hindi ko na kailangan pong sumigaw. Bulong lang ho ito. Bulong lang ako. Ayun, kita ninyo. At napakalakas po. Pwede ho bang palakpakan natin ng Diyos? Thank you, Lord. Nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos dahil unang-una po, hindi ko na siya ipagpe-pray, kasi pinag-pray ko na po ito 2 buwan na nakakaraan. Hindi ko naman alam ho na tayo ho ay wala pa palang mixer at yung sound system natin. Kaya pinag-pray ko na, blines ko. Ngayon ho, totoo na ho, nandoon na ho yung sound system. Purihin po ang Panginoong Diyos. Mamaya po, ang ipagpe-pray ko po, yun pong building at saka lupa. Purihin po ang Panginoong Diyos. Naisip-isip ko kasi, parang hindi ho maganda yung mga bagong gamit sa lumang building. Pagkabago, kailangan ho, bago din. Purihin natin ang Panginoon. Kapatid na Danny, yung prayer, si kapatid na Danny, excited na excited. Kayang gawin ng Diyos po yun, kapatid. In such a way, alam niyo po, ang Diyos na nakakaalam ng panalangin ng aking puso. Araw-araw yan, ginagawa ko, at walang mintis po yan, alam na alam ng Diyos po yan. Kung may mga kapatid po na sana ho, nais namin makasama kayo, na may listahan po ako niyan. Na sana, Lord, pagka po dumating sila dito sa Pilipinas, maalala nila ang Peace of Harvest. At hindi po ako nabigo dahil natuwa ang puso ko. Kukumpletuhin ko na yung pangalan si kapatid na Opelia Arellano. Para po rin po Panginoong Diyos. Bakit ko po alam? Nanonood po ng Bible Studies yan Nagko-comment po at nakikita ko yung pangalan niya doon. Ngayon ko lang nalaman, Opelia pala talaga pangalan ninyo. Kasi kapatid na Fe po yan Alam ni Lord ho yan. At pangalawa ho, pag may mga kapatid ho tayo ng may mga sakit po, ay hindi ho ako nakakalimot. Lalong-lalo na kapag kayo malapit sa puso po. At ako'y nagpapasalamat sapagkat nakita ko po si Sister Lisa. Purihin po natin ang Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoong Diyos. Yun lang po yung elemento para po tayo kasihan ng Panginoong Diyos. Kababaan ng kalooban, pag-ibig sa kapwa, at huwag natin kakalimutan yung panalangin po. And every time na nagkakamali po tayo, iiyak natin sa Diyos. Kasi haharap na naman po tayo dito po sa pulpito na ito. Alam niyo po, kung paanong si Jesucristo po humalili sa atin nung pong tayo'y makasalanan, binuhos nung Ama ho yung galit sa Kanya. Yung parusa tinanggap Niya. Ngayon naman ho na napagtagumpayan Niya po yung krus ng Kalbaryo, hindi ho siya yung ihaharap sa Ama. Alam niyo ho ba, tayo yung haharap na malinis, tayo yung haharap na banal, tayo yung kaluluguran ngayon ng Ama, nung makasalanan si Kristo humarap. Pero ngayon ho, na tayo po naging banal sa pamagitan niya, kayo ngayon ang haharap sa Diyos na parang si Kristo. Can we say amen? Palakpakan nga ho natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Mahalaga po, kapatid, na hindi ninyo nakakalimutan ang church. Mamaya po, kapatid na Fe,
Ipananalangin ko po kayo as a blessing of this church. Pagbalik ninyo sa Canada, lalo kayong pagpapalain ng Diyos, kapatid. Kasi, palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Palagi ko pong sinasabi yan at sa lahat ng mga nakikinig, huwag kayong magagalit sa akin. Siguro kung masama man yung loob nyo sa akin, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi kayo makakarating sa paroroonan ninyo. At yun po ay biblical, kapatid. Kahit na anong sama mo ng loob sa pastor, kahit na anong sama mo ng loob sa church, yun pong humility na, pastor, bless nyo po kami, uuwi po kayo na talagang pagpapalain kayo ng Lord, mga kapatid. Kasi dapat nyo tignan, ang nangangaral ng salita ng Diyos, nagpapahayag ng totoo. Walang ibang motibo kung hindi ilapit kayo sa Diyos. At kapag ganun ang motibo pumapa sa Kanya ang banal at santong Espiritu ng Panginoon. Sabi nga nung isang nakakita sa akin na, pastor, kahit po ba hindi kayo nagpapaahit? Opo, kahit hindi po nagpapaahit, wala po sa physical po yan. Pero mamaya po ako po'y magpapaalam muna at hindi ako makakasama dahil ako po'y kailangan na talaga magpaahit. Every Sunday lang po ako nakakapagpaahit at nakakapagpagupit po dahil alam nyo naman talagang napaka-busy ang aking schedule. Pero napakabuti pa rin po ng Panginoong Diyos. Noong mga nakaraang linggo po, pinag-aralan natin, si Kristo ba ay Panginoon o Pahinginoon? No? Kasi ang tingin natin minsan sa Diyos, Lord, pahingin ito, pahingin yan. Hindi masama na humingi sa Diyos. Pero dapat siya ay Panginoon, hindi Panginoon o Pahinginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin muna natin ang kalooban at katwiran ng ating Panginoon at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawahong idadagdag na lamang po sa inyo. Kaya bilang Panginoon, nakikita natin yung mga aral niya nung nakalaan pong Bible studies, yung talinhaga po ng malaking handaan. Maraming in-invite, ayaw pumunta kasi minsan busy tayo sa trabaho natin, busy tayo sa kayamanan natin, busy tayo sa relasyon po natin. Naalala ko po yung isang tumanggi po doon kasi bagong kasal po siya. Maski bagong kasal kayo, kapatid. Nakita nyo yung nangyari sa Iraq po, mga kapatid, nagdiriwang sila. At kung hindi tayo magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos, pwedeng maging trahedya, maging ang atin pong kasalan, at mauwi po sa hindi maganda. Kasi ang Kristiyano po, ang priority niya, ikakasal man kayo, may negosyo man kayo, o busy man kayo sa trabaho, ang prioridad natin palagi ay ang Panginoong Diyos. Can we all say amen? Purihin po ang Panginoon. Kaya bilang Panginoon po, ang atin pong ipipreach ngayon ay may kinalaman po sa isang magandang aral na itinuro ni Kristo sa aklat po ng Mateo sa 5:13 hanggang 16. At ito po ay ang pagiging asin at ilaw po ng sanlibutan. Nung aking pinag-aaralan at tinitignan ko po sa ibang mga teksto, mahalaga pala ang asin nung panahon ni Kristo sapagkat ang asin po ay medium of exchange. Ibig sabihin, ito po ay katumbas ng salapi o pera. Pag-aralan ninyo ang kasaysayan ng mga Romano o kaya ng Imperyo ng Roma, yung salita pong soldier ay kinuha po sa salitang salt. Kasi ang sundalo binabayaran ng bloke-blokeng asin. Gayon din naman mga kapatid, ang asin po ay pera para sa kanila. Alam niyo po, sa kasaysayan ng Pranses, ng France, kaya po nagrevolusyon yung mga tao doon, nilalagyan po, noong panahon po nila Louis XVI, ito pong asin ng pinakamatataas po na buwis. Gabil ang tawag po nila doon, yung gabil tax, kaya ang mga tao po doon sa France, nagrevolt kasi mahalaga ang asin. Kaya pala ginagamit ni Kristo ito na halimbawa para sa isang mananampalataya, para sa isang Kristiyano, sapagkat hindi po masama ang asin. Sabi nila, wag tayong kakain ng asin. Mahalaga asin. Wag lang sosobra. Can we say amen? Ang composition ng asin sa chemical periodic table ay sodium chloride. NaCl po yan. Ibig sabihin po, ang sodium nagbabalanse ng electrolyte natin. Ang tinatawag nating chloride mahalaga po sa dugo yan. Kaya ang asin po, pag nawala sa katawan ng tao, masama. Pero masama rin yan. Nagiging sanhi ng bato yan pag marami. Di ba nakakarinig kayo, ano ba namang klaseng pagkain ito? Parang pagkain pang hospital. Bakit to? Kasi walang asin, hindi ba?
Pero ginagawa ko yon pag tayo'y high blood, pag hypertensive po tayo, tinatanggal talaga yung asin. Pero sa mga atleta, mahalaga yung asin, kapatid. Napakahalaga po niyan. Kasi pagka walang asin, pwede po kayong biglang bumagsak. Kaya meron pong dapat na balanse ang asin sa katawan. Ginagamit na pera yan ng mga sundalong Romano. Yan po ay mahalaga na pamalit ng paninda sa mga Pranses. At sa mga Israelita, ito po ay pampalasa at lalo tigit po, pagpapanatili ng mga pagkain para hindi masira. Preservative po yan. May mga salita po si Kristo na sinasaad niya dito po sa aklat po ng Mateo at sa talatang 5:13 hanggang 16. Sabi dito ng ating Panginoon, kayo nga ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay mawawala ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan kung hindi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay nilalagay yon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagan ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po sa mga ginintoang aral na ito. We are the salt and the light of this world at patuloy, Panginoong Ama, nagpapasalamat po kami sapagkat kami po ay tuturuan ninyo sa habag at awa ng banal na Espiritu upang maintindihan namin po ang amin pong mahalagang katungkulan bilang isang mananampalataya, bilang isang hinirang at pinili at iniligtas po ninyo. Salamat po sa lahat ng mga paghahalin tulad po sa asin. Makita namin ang value po nito bilang Kristiyano at gayon din naman po sa ilaw o tanglaw na makita namin upang ang mga lalakaran namin po ay makita naming maayos at makapunta po kami sa amin pong paroroonan. Patawad, Ama, hindi po kami perpektong mga tao. Marami po kaming mga pagkainis, galit, mga naitanim po na mga sama ng loob, ang lahat po ng mga naging pagpapanggap, kasinungalingan. Lahat ng ito po, guilty kami sa banal mong harapan. Ngunit sa pamagitan po ng iyong banal na dugo, Hebrews 9:22, kung walang pagtigis ng dugo ni Jesus ay wala pong ikapagpapatawad ang lahat ng aming nagawang pagkakasala. At ang unang Juan 1:9, Panginoong Ama, napakaganda po ng pangako. If we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. Kaya po, tatayo kami, makikinig kami na banal, malinis at hinugasan po sa lahat ng aming karumihan. Ito po ang aming pagsusumamot panalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Papuri po sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Ano-ano ho ba yung kahalagahan ng asin? Alam niyo po, yung lalawigan ng Pangasinan, kaya ho tinawag na Pangasinan yan kasi pinang-aasinan. Doon po kinukuha yan, yung pong mga bloke-bloke. Minsan nga may kapitbahay po kami, nagbibigay po ng mga bagoong, nagbibigay po dati ng mga bilog na mga asinan, binabasag po namin. At alam natin, ang asin po ay pampalasa ng pagkain. Hindi po pwede na sumarap ang ating kinakain kung hindi po nilalagyan ng asin. Ang mga taga-Benguet ho na mga kapatid natin, yung mga igurot po, alam nyo po, yung mga karni ng baboy ho, pagka hindi nila ho ipe-preserve yan, madaling masisira. At yung mga kapatid natin sa Samar at sa Leyte po, pag ang kanilang mga isdang nahuli, ay hindi nila kakainin agad o hindi ho mabebenta, masisira ho, mabubulok. Kaya malaki ang papel na ginagampanan po ng asin. Nakatikim na ho kayo ng mga daing, ng mga danggit, ng mga tuyo. Yan pong mga pagkain na yan, kaya po masarap yan dahil sa asin. At alam nyo naman po, kahit isang pirasong tuyo lang, tapos may champurado, ay nilalabanan niya yung pong tamis ng alat, kaya masarap. Gayon din naman yung mga hamon, kaya po yung mga hamon ay masarap nating nakakain dahil ang preservative niyan ay asin. Huwag lang ho ninyong dadamihan ng marami, magkakasakit tayo sa bato. Gayon din nun sabi ng Bible kasi uminom kayo ng kaunting pulot-pukyutan sapagkat mabuti sa katawan mo. Ngunit wag naman kayong iinom ng maraming pulot-pukyutan at baka isuka mo. Kita nyo? Pati yung honey po, in small quantities, mabuti. Pero pag dinamihan nyo po, diabetes ang abot po ninyo. Kaya pinapakita po sa atin, ano po yung kahalagahan. Ginagamit na pera po ito ng mga Romanong sundalo. Kabayaran po sa kanila yan, mga kapatid. Kaya nga yung salitang soldier,
mula po sa salt. Doon po kinuha yon. Kasi ang kabayaran po ng isang sundalo nung araw, asin. Kaya po yung bansang Pilipinas, mapalad tayo kapatid. Kasi hindi tayo namumroblema sa asin. Amen? Kahit na nasa dagat kayo, magpatuyo lang kayo ng tubig dagat, may asin na kagad eh. At kahit mga kapatid, pumunta kayo sa mga tindahan, napakamura ng asin, hindi ho kayo mamumulubi pag bumili po kayo ng asin. Kaya po, naisipan ni Jesus na gawing magandang ehemplo po ang asin, At makikita natin dahil ang asin po ay nagpapalasa. Can we say amen? Gusto niyo ho ba ang mga niluluto niyo may lasa? Kuminsan nga ho, yung lugaw ho, pagka ho kulang sa asin, yung usually nilalagay? Patis. Naku, sarap nun, kapatid. Yung atin pong kapatid dati, naalala ko si Doktora Sulveta, pag kami mga kainan po, lalong-lalo na kapag ho ang ulam po ay sinigang. Alam niyo ho yung sinasabi, ang patis, di ba? Ilabas ang patis. Bakit ho? Kasi sasarap lalo ho yung sinigang pag may patis. Naku, nagugutom na tuloy po ako, Kaya, bakit ho sinabi ni Jesus na tayo ay asin? Alam niyo ho ba kasi pampalasa tayo? Flavor po tayo ng sanlibutan eh. Unang-una, tignan natin ho. Ang mananampalataya ho, ang nagpapanatili kasi ng salita ng Diyos. Okay? Gaya ng sinabi ko po, para mapanatili yung sarap ng pagkain, kailangan po may asin. Alam niyo po yung mga ingredients na nilalagay nyo, hindi commercial po ito, Pero kami po iniiwasan namin. Pero talagang kahit na pagbalik-balik ta rin nyo po, nagpapasarap talaga ho pagka ho nilagyan ninyo ng asin. Ingredients ho ng asin, for example, yung mga produktong ginagamit natin, Magic Sarap. Yan, yung betchin ho, monosodium glutamate, Ibig sabihin asin din yun eh. At iniiwasan na ho namin gumamit niyan, pero lumaki kami na gumagamit ho ng betchin, Ajinomoto. At gayon din naman po ang Magic Sarap. Pero nagpapalasa pa kasi nagpapanatili ho ng lasa at lalo na ho, pine-preserve niya po ang pagkain. Sabi po dito, kayo ang asin ng sangkatauhan. Which means, unang-unang value po ng salt ay i-preserve ang salita ng Diyos. Alam niyo ba kapatid, ang mundo po, hindi nagbabasa ng Biblia ang mundo. Matanong ko po kayo ho ba, tinitake ninyo yung assignment ninyo to read the Word of God? Di ba aminin na natin ho, kinatatamaran natin ito, mas madali pa po ang manood po sa mga TikTok, mas madali po ang makibalita sa mga Facebook, mag-upload sa ating Instagram, kasi kinatatamadan ho ng maraming tao, lalo na ho ng mga hindi mananampalataya. Kaya wag na wag niyong kakalimutan ito kasi asin ito eh. This will preserve the Word of God in our heart. Halimbawa ho mga kapatid, na tayo ho paminsan-minsan na nga lang ho nagbabasa. Nakikinig tayo palagi. Pero mga kapatid, dapat nating alalahanin na napakahalaga po na ang salita ng Diyos ay pinananatili natin sa buhay. Tatandaan niyo po, ang mga hindi Kristiyano, hindi magbabasa ng Bible po yan. Babasahin nila kung disipula ka ni Kristo po, kung Kristiyano ka, at ang sinasabi mo, ang nilalakaran mo, ang gawin mo, ang habit mo, yan po ang babasahin ng mundo, hindi po ang Bible. Wala po ako nakita na mga taong hindi mananampalataya po na gustong-gustong basahin ng Bible. Ang gusto po ng tao, hanapin po ang butas, hanapin po kamalian ng isang Kristiyano, hanapin po ang pagkakamali natin. Tayo po yun kapatid eh. Kaya nga nag-iiwan si Kristo po sa atin na magandang mensahe. Kayo, hindi ba ninyo alam na kayo ang templo ng Panginoon? Ang sabi po ng aklat ng unang Korinto 3:16, do you not know that you are the temple of God? Tayo naman po pala yung i-gauge, barometer, titignan po, tayo ho ang sukatan, tayo po ang lalagyan ng timbangan. Talaga bang buhay si Kristo? Talaga bang totoo sinasabi ng Panginoon? Kaya we have to preserve the Word of God. Kaya dapat ho, unang-una, naka-gauge ang mundo ho. Talaga ba hong ang kanya hong pagsasabi po, ang pagsasalita niya ho ba, nanggagaling ho sa puso na may pag-ibig? Sabi po ni Pablo sa mga taga-Kolosas, pati sa pagpapasalita, ginawang example ang asin. In the book of Colossians, mga kapatid, sa Colossus po 4:6,
Let your conversation be full of grace. And ang sabi niyang ganun, let your mouth be full of seasoning of salt so that you can answer every question. Be filled with grace. At the same time, you should be seasoned with salt. Bakit kaya sasabihin ni Apostol Pablo sa mga iglesia ng mga taga-Kolosas na ang pananalita ninyo ay kailangan pong maging katulad ng asin? Kasi ang salita natin nagpapanatili po ng pagiging Panginoon ni Kristo sa atin pong mga buhay. Kung ano po ang laman ng ating puso, lumalabas sa bibig. Kaya mag-gauge tayo ng mundo. Kaya nga sabi po ng unang Tesalonica, ingatan natin na tayo ay panggalingan ng anumang mga kasamaan. Sabi din po ng aklat ng Kolosas, let there be no forms of anger, malice, or any forms of slander. Kasi masama po yun. Yung lahat ng sinasabi po natin, nagpapatunay kung tayo po ay Kristiyano o hindi. Kaya, do we make it a point na, as in talaga, do we preserve the Word of God in our heart? Pakiusap po mga kapatid. Kahit hindi kayo magaling magbasa, makinig ng salita ng Diyos. Ang mga Bible studies po natin, naka-record po yan, pwede niyong ulit-ulitin. Pagka wala kayong ginagawa, pwede niyong ulitin ho. Ang tawag ho doon, asynchronous. Hindi kayo kinakailangan sasabay po sa Bible studies. Naka-record po yan. At anytime na gusto nyo pong balik-balikan para i-refresh nyo lang, nandoon po yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Minsan pag inulit nyo, meron na namang bagong insight. Minsan pag pinakinggan nyo, may panibagong direksyon na naman ng Panginoong Diyos. Kaya po mga kapatid, gawin natin na ang salita ng Diyos ay maging asin. Why? We are the salt of the world. Alam nyo po, ang hamon po, pag hindi nyo lalagyan ng asin, uuurin yan. Ganon din yung pagkatao natin Kung hindi tayo magiging asin, at ipe-preserve ang salita ng Diyos, mabubulok po yung buhay espiritual natin. Tandaan nyo po yan. Kung ang isang isda hindi nyo po lalagyan ng asin at gagawing daing. Nako kapatid, sinasabi ko po sa inyo, wala pang 24 oras, bulok po yun, ang sangsang ng amoy ng isda. Pero bakit masarap po ang mga tuyo? Bakit masarap po ang mga danggit, ang mga daing na kinakain natin? And usually, umaabot po ng buwanan yan na ibebenta pa ng mga mangingisda. Bakit Dahil po sa kapangyarihan ng asin na panatilihin po ang pagkain. Preservative po kasi ang asin Kaya bilang preservative mga kapatid, pinananatili din pa natin ang lasa po ng salita ng Diyos sa atin pong mga sarili. Pinananatili ba natin para hindi mabulok ang ating pagkatao po dahil titignan tayo ng mundo. Ang sabi po ng Bible, kayo ang asin ng sangkatauhan. Do we preserve God's Word? Samantalang napakaganda ng salita ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Alam niyo po, nung sinabi ni Moses, God will make a way where there seems to be no way. Kasi yung mga Israelita po, palaging grudge po Dinala mo ba kami rito para katayin ng mga Ehipsyo? Ang ganda na ng buhay namin dati bilang mga alipin sa Ehipsyo, tapos dinala mo kami dito sa dagat na pula. Tapos sabi nila, paano tayo ngayon na dadaan dyan napakalawak ng dagat. At binitawan po ni Moses ang mga salita na yon. Ang Diyos ang gagawa ng daan kung wala na tayong makitang kaparaanan. God will make a way if there seems to be no way. Can we say amen? Kaya nga na-preserve yung salita ng Diyos, binigay kasing pangako ni Moses po yun Alam niyo po, ang mga sakit, inuutusan yan. Again, hindi po ako against. Pag ako nagpe-pray po, sinasabi ko mga salita, ginagapusan kita, nire-rebuke kita, tinatalian kita sa banal na pangalan ni Jesus. Pero alam nyo, kalinsabay nun, umiinom po ako ng gamot. Katulad kanina, iba na yung boses ko. Uminom ako ng ito hindi commercial, yung Lola Remedios para gumaan-gaan yung aking pakiramdam. Naglagay ako ng Vicks dito, kasi kakasalita, nagagasgas din yung lalamunan Pero hindi ko kiniklaim po yun na hindi ako makakapag-preach. Kasi nung paglabas ko, sa pangalan ni Jesus, inuutusan lang ang sakit lalayas ka. Tingnan nyo talagang ang buti ng Panginoon, yung pangako ng kanyang kagalingan po. By your stripes and by your wounds,
I will be healed. And sabi ko kanina, Lord, may pangamba puso ko kasi mahina yung sound system, sisigaw ako. Eto na hindi nga ako pinasisigaw ngayon eh. Bulungan nga lang tayo eh. Kaya ayokong bumulong dito. Talaga po palang maririnig ng buong sambahayan pagka bumulong ka rito. At wala akong kapagod-pagod ngayon. Minsan kaya ako pinagpapawisan ng marami. Ang hirap po kasi magsalita po rito. Pero this time around, tingnan nyo, lahat ng bagay pinangyayari ng maayos po ng ating Panginoon eh. Gagawa ho tayo ngayon ng Mamaya meron tayong women's ministry meeting, di ho ba? Makaka-attend kayo, Sister Pe. Makaka-attend kayo, Sister Luz. Si Ate Luz ba yun? Purihin ng Panginoon Diyos. Palakpakan nga ho natin ang ating Panginoon. Praise God. Pasensya na, Ate Luz, hindi ko kayo nakita. Nakapula pala ho. Yan. Tignan nyo ho. Si Sister Linda, dapat unang linggo pa ho yan darating, pero nandito na. Binulong sa akin kanina, Pastor, hindi ko matiis na hindi linggo-linggo eh. Can we say amen? Di ba, ang saya-saya po. Pagka po nakita natin, di ganoon kadami po. Siguro ho yung mga nanonood, kasi wala pa tayong rotating camera. Kukunti lang ho kami rito, hindi ho katulad ng mga nakikinig, mga libo-libo po. Pero dito ho, ilan po tayo? Estimate ko mga 1,200 ho. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Woo! Yan ho. Yan ho yung mga pumapalakpak. Bakit nyo naman ho sinabi na 1,200? Yung pagkain ng Panginoong Jesucristo, no, nagba-Bible study, 5 isda lang eh. Can we say amen? 2 tinapay lang ho eh. Pero naging 12 ho. 12 basket na mga tirang pagkain. Yung, halimbawa, 12 lang tayo ngayon. Di ba kayang gawin ng Diyos na 1,200 yan pagdating ng araw? Kaya let us preserve the Word of God. Mga kapatid, pag may sakit kayo hindi ko tinuturo na huwag niyong ipanalangin. Hawakan ninyo kung ano masakit. I rebuke you in Jesus Christ's name. Sabayan niyo pa ng gamot, kapatid. Maya-maya, magaling ka na talaga. Amen? Huwag hong puro religious o spiritual. Huwag naman ho puro medical. Pagsamahin ninyo ang spiritual at medical, gagaling kayo, kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya itong church na ito, talagang pinagagaling ng Diyos. Yan. Alam niyo po, ang asin hindi lang ho preservative, pampalasa. Kaya, ikalawa, sabi po ng ating pinag-aaralan, tayo hong mananampalataya, maglalagay ng lasa sa kabanalan ng Diyos eh. Ano bang flavor mo? Ano ba ang lasa mo? Ang lasa mo ba ampalaya? Ano po yung Kristiyanong ampalaya? Marami hong pait sa kalooban, marami pong sama ng loob, i-gauge ka ng mundo niyan. Ito, huwag kayo magagalit, kapatid. Alam ko po, sa kabila ng maraming naiinis po sa mga preaching ko at mga nagagalit na kapatid, pag binuksan nyo lang ho yung isipan ninyo, mamahalin nyo po yung Word of God Sa mga social media, kapatid, ang social media po ay ginagamit sa pagpupuri sa Diyos. Hindi po ginagamit yan para ilabas ang sama ng loob. Can we all say amen? I-gauge kayo, susukatin kayo ng sanlibutan. Yan ba yung uma-attend sa Peace of Harvest? Bakit puro sama ng loob na lang ang lumalabas po sa all caps pa? Alam nyo kasi may netiquette na tinatawag, lalong-lalo na sa mga baguhan lang po rito. Pag nagsusulat po kayo sa internet, wag hong all caps, sumisigaw ho yun. Rude yun, very rude. Kahit nagkamali lang kayo, kaya halimbawa, di ba yung may mga tao galit na galit, all caps nila, ibig sabihin, umiinit yung ulo nun, galit na galit ho yun. Kaya dapat maingat tayo, sabi ng Mateo 5:13, ngunit kung ang asin ay mawawala na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Wala nang value po pag wala na siyang alat. Hindi ba wala na itong kabuluhan kung hindi ang itapon at tapakan ng mga tao? Anong gusto nyo ho sa sopas ho ninyo? Yung pong sobrang alat o yung sobrang tabang? Ang gusto ko yung katamtaman, Pastor. Pero minsan nagkakamali tayo. Ako po hindi magaling magluto, tinitignan ko lang kung nagluluto ho yung biyenan ko. Pag expert ka na lang ho yata, ganun na lamang ho eh. Sabi ko, paano nangyari yun? Ang sarap ng pagkakaluto, hinagis-hagisan lang ng mga asin. One time, sinubukan ko ho,
nilagyan ko po ng talagang measurement, isang kutsara, nilagay ko na ganon. Ang alat, kapatid. Minsan naman, ginawa ko rin ho na nilagyan-lagyan ko nang wala ng sukatan. Ang tabang naman, pero alam niyo ho ba, pag sumobra ho ang isang bagay, mas masama kaysa sa kulang eh. Kasi pag kulang ho, pwede nyo pang i-adjust yung lasa. Pero kung minsan pag sobrang alat, ang hirap habulin, kapatid. Dadagdagan mo pa ng tubig, hahaluin mo pa. Pero pagka medyo matabang, lalagyan mo lang ulit. Ganun ho ang sinasabi. Pampalasa kasi tayo ho ng kabanalan ng Diyos. Sabi po ng aklat ng mga ngaral, huwag po kayong masyadong magpapakabuti, baka po ikasama ninyo. Huwag din kayong magpapakasama ng masama ho, baka naman po ikamatay ninyo. Pag gumawa ho tayo ng kabutihan, yung tamang-tama lang, masama ho yung sobrang mabuti. Amen? Bible mismo nagsasabi. Ay, hindi ko na lang siya sisingilin ng utang. Kahit na pang tuition ng anak ko, kasi nahihiya ako. Gusto ko maramdaman niyang mabuti ako. Pag may utang, singilin niyo, kapatid, hindi masamang maningil. Ay, hindi na lang ako iimik. Kasi party, baka sabihin nila, malakas ako kumain. Kaya, hindi na lang ako kukuha, nahihiya ako. Tatandaan ninyo, yung pagkamahiyain ho, pride po yun. Pag party, kumuha ho kayo. Kung kaya nyo pang umulit, pwede naman, kapatid. Huwag kayo mahihiya pagka mga pagkain ho. Pero masama naman din ho yung medyo may kakapalan naman to, no? Yung Sharonia naman ho tayo. Na hindi pa nga ho tapos. Hayaan nyo muna ho na ipanalangin ng pastor, wag mo nang magbabalot habang nananalangin yung pastor. Natatawa kayo kasi true to life story po yung mga sinasabi ko po, ano ho. Pero kapatid, huwag kayong ma-offend. Ang sinasabi ko lang ho, ang maalat pag sobra, masama. Ang maalat pag koonte, masama. Kaya po sabi ng Biblia, ang mananampalataya ang siyang nagpapalasa ho sa kabanalan ng Diyos. Titimplahin ka ho kasi titignan ka ho eh. Talaga bang siya'y taman-tama yung kabutihan niya ng mga pangako ng Diyos sa Biblia? O kaya pagpapaimbabaw po. Minsan ho kasi ang kabutihan natin, hindi ho talagang totoo. Huwag kayong magagalit, kapatid. Ano ho? Pag ginage tayo ng mundo, pagpapaimbabaw lang naman ho yan eh. Ang isang ugali ho na habang binabasa ko po ang Biblia, sabi ko, Lord, magiging matapang ako sa salita nyo. Pero pag nananalangin po ako, kapatid, God knows, ano ho? Doon po ako tameme, doon ko po iniiyak, lahat po ng mga kapatid na maaaring tinamaan ng mga salita pong nabanggit ko, habang nagpipreach ako, may listahan ho ako, niluluhod ko kung nakagawa ko ng kasalanan sa kanila, hiningi ko po ng tawad, at Panginoong Diyos, sama-sama mo kaming baguhin para maging maayos po, hanggang sa sangkalangitan, makarating kami ng maayos po sa inyong kalooban. Pero kung minsan nag-gauge niyo, ang tapang ni pastor, nagpaparinig. Pero kapatid, kung alam nyo lang yung aking ginagawa araw-araw, kung paano ko niluluhod sa Diyos, mga kapatid, at nagsisisi rin ako dahil sa mga pagkakamali. Kaya sabi ko, siguro po, if you will learn that attitude po, kasi natutunan ko po kay Haring David yun. Natutunan ko po yun kay Elijah. Natutunan ko po yun kay Juan Bautista. Lalo ho kayong iaangat ng Lord, di kayo aalisin po sa pulpit ng Panginoong Diyos if you will learn to love your neighbor, kapatid. Minsan kasi nag-gauge ang pastor po mabagsik ang pastor, walang pag-ibig. Baka hindi nyo nakikita sa panalangin kung paano po iniiyak bawat isa, kapatid, kahit na yung may mga sama ng loob sa akin. At lahat ho, pati po yung mga nakahiwa ng puso ko, dinadalangin ko sa Panginoon. Kasi yun po yung tinatawag nating let us give flavor to the Word of God. Ano ba yung flavor ng salita ng Diyos? Pag-ibig. Ano po yung flavor ng salita ng Diyos? Yung pagpapakumbaba po. Sasabihin po ba na sa Colosas yun ni Pablo, sa iglesia po, that let your conversation be full of grace and all your conversation be seasoned with salt so that you will be able to answer everyone who will ask questions. Colossians chapter 4 verse 6. Ba't ginagamit doon yung asin? Kasi panlasa ang asin. Doon ho titignan ho. Tayo nagbibigay ng lasa sa kabanalan ho ng Diyos. Titignan po, hindi naman po talagang totoong banal yan Dual personality siya. Mabait lang siya sa church, paglabas niya, lahat ng bisyo kinakalakal niya. Bakit ho tayo magbibigay ng flavor? We are set apart sa mga sobrang alat. Set apart tayo sa sobrang tabang.
tamang-tama lang ho yung atin pong panlasa. Alam niyo po, may talata sa Bible po, sa Pahayag 3, dun po sa 15:16. At sabi po ng Revelations chapter 3 verse 15 to 16, natitiyak ko na ikaw ay malamig at ikaw ay mainit, no? Mas mabuti pa kung ikaw ay mainit o kaya ikaw ay malamig, sapagkat hindi ka nga mainit, hindi ka rin malamig. Ang sabi po ng Bible, ikaw ay maligamgam. Ang sabi ng verse 16, at dahil ikaw ay maligamgam, anong gagawin ng Diyos? Isusuka ka niya. Kaya manindigan po tayo based on Revelations chapter 3 verse 15 to 16. Sobrang alat ka ba o sobrang init mo ngayon? Pakita mo na sa Diyos. O talaga bang ayaw mo nang mag-church? Okay na po, umalis na kayo sa Peace of Harvest. At talaga magpakasama-sama na ho kayo. Pero kung minsan mabuti ka, minsan malamig ka, minsan mainit ka, ay nako, maligamgam ho yun. Isusuka tayo ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, we should know our position right now. Kay Kristo ka ba? Panginoon ba siya? O sa buhay mo, pahingi noon siya, kapatid. Yan noon sinasabi. Kaya, nagpe-preserve po ang asin. Let us preserve all the things that we have learned from the Bible. Ay naku, may kakulangan ako ngayon, pero God will provide. My Lord shall provide all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus our Lord. Kaya po walang pangamba Kristiyano. Sige anak, mag-i-enroll ka sa Lunes, pero wala pang pera yun si mama at si papa, Pero at the right moment, at the right time, bibigyan ka ng Panginoon kasi nanalikat na ng palataya ka eh. Sige kapatid, magaling ka na ngayon sa sakit mo. Pero pastor, malubha ho yung sakit ko. Kailangan mag-undergo ng maraming procedure. I-claim mo na magaling ka na at tunay ngang gagaling ka sang-ayon sa pananampalatayang ibinigay sa iyo ng Diyos. Can we say amen? Yun ho yung pagpe-preserve ng salita ng Diyos. Hindi ho yung, naku, wala na tayong magagawa, mabigat yung sakit po, talagang may taning ka na, wag niyong i-claim yung mga pinapahayag ng doktor kapatid. Kung claim po yan ni Haring Hezekiah, matagal na po siyang namatay. Sabi ni Haring Hezekiah, kapatid, Panginoon, humihiling po ako ngayon ng habag ninyo, bigyan niyo pa ako ng mahabang buhay. Nahabag po si Yahweh kay Hezekiah. Si Isaiah nagsabi sa kanya, propeta ng Diyos mamamatay ka na, pinapasabi ng Diyos, kaya ihanda mo na sambahayan mo. Pero hindi pa ho yung final judgment ng Panginoon, pwede pong mabago yun kapatid. Nanalangin si Hezekiah, additional 15 years ang binigay. Can we say amen? Hallelujah. Huwag nyo kiklamin po na, 3 months ka na lang. Bagaman ang turo natin kung kalooban ng Diyos magaganap. Huwag din sasama yung loob nyo. Sabi ni Pastor, si Hezekiah, 15 years. Bakit yung nanay ko po, tinaningan ng doktor, accurate, talagang 3 months, talagang graduate. Kalooban na ng Lord. Ang panalangin ho, nagaganap, pag ito po ay kalooban ng Diyos at ito po ay magbibigay ng kalwalhatian sa Ama. Pinag-aralan po natin yan noong nakaraang linggo. Kaya mga kapatid, ang asin po ay nagpapanatili po ng lasa at nagpe-preserve po ng pagkain. Ang asin po ay nagpapalasa ho sa kabanalan ng Diyos, kaya tayo po yon. At ano pa hong sabi po mga kapatid, Doon naman po sa liwanag, hallelujah, kasi hindi lang naman po asin. Doon po sa verse 15, pinakita rin dyan, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Alam niyo po ba, ang ilaw, mahalaga po yan sa lahat ng proseso ng buhay. Ang halaman ho, hindi ho yan mabubuhay kung wala ho yung ilaw mula po sa araw. Ang tawag ho dyan, photosynthesis. Pinag-aaralan ho natin sa biology yan. Pag wala hong araw, hindi mapapanatili po mga kapatid ang temperatura ng mundo. Pag inalis mo ang araw, maninigas po sa yelo ang mundo, patay tayong lahat. At pagka inalis nyo po ang liwanag kapatid, complete darkness, lahat tayo ho, matatapilok, madadapa, maaksidente, sapagkat ang ilaw po ang nagbibigay ng liwanag. Can we say amen? Bilang Kristiyano, ikaw din yung liwanag. Sabi nga po, wala po na isang lungsod sa taas ng burol, na hindi nagbibigay ng liwanag at walang naglalagay ng patungan ng kanyang ilawan sa ilalim ng banga. Pag naglagay po kayo ng ilawan, yan, katulad ng mga gasera na ginagamit nila. Wala pang gasolina nung panahon ni Jesus. Ang ginagamit ho doon, mga langis, taba ng baboy, yun pong olive oil, yun po yung kanilang nilalagay sa gasera.
At pagka ho nagpapaliwanag ho kayo sa buong tahanan, nilalagay nyo yan sa pinakamataas po o sa tuktok po ng pinakamataas na bahagi ng tahanan. Kaya nga hindi mo ilalagay po sa loob ng banga para makita po ang lahat ng mga liwanag at kabutihan. Sabi po ng Mateo 5:14 po, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi matatago. Alam niyo po mga kapatid, pumunta kayo sa pinakamataas na Tugatog ho. Diyan lang ho, sa Timberland Heights ho, makikita niyo po, maraming mga ilaw kayong makikita sa baba. At ma-identify nyo kung minsan ho, may malaking ilaw na kulay blue, building ho pala yon dito sa Pasig, ho. Kasi hindi nyo pwedeng maitago ho yung presensya nila, may ilaw sila eh. Gayon din ho yung atin pong ugali, kapatid. Kaya nga, bilang liwanag ng kabutihan ng Diyos, ikaw ho ba kapatid, nakikita po bilang daan sa ipagkakasundo? O ikaw po yung pag-aawayin nyo pa yung mga kapatid? Kasi napakahalaga po ng peacemaker eh. Doon din po sa verse na yan, doon po sa Matthew chapter 5, naku, napakahalaga. Mapagpala po, nagiging daan ng ipagkakasundo, sapagkat makikita nila ang Diyos. Blessed are the peacemaker, for they will see God. Gusto nyong makita si Yahweh pagdating po ng panahon. May mga Kristiyanong makakakita sa Kanya pero hindi lahat. At ang lahat na makakakita sa Kanya, yun pong naging daan na ipagkakasundo. Ang hirap po, hindi naman tayo ipagkakasundo. Ang dami ho, no? Marami po, di ba, pinaliwanag na natin yon. Ikaw si Marites, Ikaw po si Marisol, ikaw si Marichu, lahat na lang ho, no? Oh. Tinitignan tayo ng mundo eh. Naku, mga kapatid, sinasabi ko po, pag tayo po daldalera sa opisina, pag tayo po mga kapatid utangera, hindi tayo nagbabayad, nakagauge ang tao lahat niyan kapatid. Yan ba Kristiyano? Dapat ilaw tayo. Pastor, hindi pala madaling maging Kristiyano. Sino ba nagsabi yung madali? You have to carry my cross, ang sabi ng Panginoon, follow me. Hindi naman madali ho yung pagdadala ng krus ni Jesus, pagpapasan po eh. Hindi po madali. Kaya mga kapatid, bilang Kristiyano, ano yung tinitignan ng mata natin? I-gauge ka niyan, kapatid. Sa ating mga kalalakihan, talagang i-rebuke nyo na yung masamang mata na yan. Ang likot-likot ng mata eh. Alam nyo, mabilis ang mga mata ng misis natin. Tumingin lang kayo ng ganyan, huling-huli. Ewan ko po, ang mga misis po, ang lakas ng kutob niyan. Kaya halimbawa may dumating na maikli short, tumutungo na lang ako. Alam ko, makikita din ng wife ko. At hindi man ako nakita ng asawa ko, naka-gauge po ang sanlibutan. Kakahiya naman yung Kristiyano tayo, pero kung makatingin tayo, napakalapot po, di ba? Tapos nabangga na sa harapan. Bakit? Yung mata ko talagang tinutok po doon eh. Tayo yung ilaw ng sanlibutan. Kaya mga kabataan, sabi po ni Pablo kay Timoteo, tinuturo ko sa lahat ng mga kababaihan na magdamit naman sila ng mayroong kahinhinan. Kaya po sa church, wag po yung pag nagpe-pray na po tayo, nag-aawitan po, titignan ka ng mga mata. Ako na, observant po ako eh. Sabi ko, talagang mga makasalanan ang mata naming mga kalalakihan. Minsan tinitignan ko lang kayo. Sa labas tayo, minsan may mga pagkakataon na sa burol tayo. Minsan may mga darating, iikli ng short. Tinitignan ko yung kapatid. Ay talagang makasalanan yung mga mata namin. Kinakausap ako ng isang kapatid, pero nakaganon yung mata. Alam nyo kasi pastor, paano ka naman hindi titignan pati po yung sinasabi nating pananamit, we tend to violate it. Huwag niyong bibigyan ng pagkakataong matignan po kayo ng mga lalaking ang dating pinagdaanan yung mga makasalanang mga mata. Kaya mga kapatid, ilaw ka na. Tayo yung magbibigay ng tamang landasin. Hindi, ano bang sabi ng Bible po? Ang mata po ang siyang tanglaw ng ating kaluluwa. Kaya po pag ang tanglaw na puno ng kadiliman, anong kadiliman ang sabi ng ating Panginoon? Because the eye is the windows of the soul. Pansinin ninyo, pagka puro pornography ang pinapakain mo sa mata mo, ay maniwala ka kapatid, darating ang time, lolokohin mo na yung misis mo. Pag puro po kalaswaan ang nilalagay nyo sa labi ninyo, pagdating ng panahon kapatid, mangangalo niya ka na. Kasi i-gauge ka ng tao sa lahat ng sinasabi natin, sa lahat ng tinitignan po natin. Hindi lang siya liwanag. Ika-4, ang mananampalataya po, ang nagtuturo kasi ng daan. Alam niyo ba mga kapatid, pag nag-brown out, kailangan natin ng tanglaw.
dumating ho yung pagkakataon, nag-brown out sa bahay po namin, talagang completely wala po akong nakita. Ito po, nung ako po'y bata pa, ho, alam niyo po, hindi ko nakita yung pader, humampas talaga yung ulo kong pagkalakas-lakas. At alam niyo naman kapatid, pag nagbukol po, di ba, at nagano kayo, parang naging demonyo ho itsura ko kasi naging sungay ho dito talaga, ang laki eh. Buti sana kung dalawa, isa lang ho dito, no ho? Parang yung kalaban sa Voltes 5, parang ganun ho yung nangyari. Pero, alam niyo ba kapatid, simpleng-simple lang ho eh. Pag nag-brown out kapatid, kung meron kayong reserba ho na kandila, sindihin ninyo, hindi kayo matatapilok. Kung nag-brown out po, may cellphone kayo, buksan nyo po, kapatid, hindi na kayo madadapa po doon po sa inyong nilalakaran. Bakit? Ang mananampalataya po dapat ang nagtuturo ng daan ng Diyos. Paano ka magtuturo kung pundido ilaw mo, kapatid? Mga kapatid, dito kayo pumunta, nandito ang kaligtasan. Pinapupunta ninyo, hindi ka naman nagpapakita ng ilaw po. Yung mga kapatid, kung saan sa nagpupunta, dahil hindi ho nakikitaan yung direksyon. Direksyon, kapatid. Sabi ni Kristo, ako ang daan, ako ang daan, ako ang daan, ako ang daan ng buhay at ang katotohanan. Walang sino man makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. You have the Christ with you. Kaya matuturo mo kung nasa saan na ang Ama. Bakit? Magmamanifest po lahat ng aral ni Jesus sa buhay ninyo. Sabi po dito, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Saan nyo po nilalagay yung kandila pag nag-brown out po? No? Pastor, nilalagay ko po dun sa bodega. Hindi ho eh. Hahanap po kayo ng lugar sa bahay ho ninyo. Sa amin dati ho, meron ho kaming lalagyan sa piano kasi mataas-taas po yun eh. Naalala ko po yun, parang chandelier ho, 3 lalagyan ng kandila ho. Doon nilalagay ho ng panganay naming kuya. At lahat ho naliliwanagan. Amen po ba? Kasi alam mo po yung direksyon. Kaya kung meron ho pupunta po sa CR, alam niya kung saan pupunta. Magluluto ho yung nanay ko. Magkakamali ka sa pagluluto pag brown out kapatid. Hindi mo po alam kung ano mga sangkap na ilalagay mo. Pero kung may ilaw ka, malalagay niyo po yung tamang asin, yung tamang tubig, yung mantika, yung sangkap. Makapagluluto kayo pag may kandila kahit brown out. Ganon din po ang isang Kristiyano. Paano nyo maituturo ang tamang daan ng Diyos kung pundido ho tayo, kung di tayo nagliliwanag at puro kadiliman po ang ating nilalakaran? Please bear in mind, ang sanlibutan na nga ho madilim na. Bakit sasama ka pa sa sanlibutan, kapatid? What makes us apart and separated from the rest of the world, tayo ho ay ilaw. Ayan. May liwanag. Makikita ka ngayon, ito ang nagtuturo ng tama. Ikalima, kapatid, ang mananampalataya, ang halimbawa ng mabubuting gawa. Dahil may liwanag eh. My word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kaya po pagka sinindihan mo yung word of God, ay, ang liwanag. Paano po kung wala kang ilaw? Bulag ka. At pag ikaw yung umaakay na bulag, anong sabi ni Jesus? Ang bulag na umaakay sa kapwa bulag, parehong mahuhulog. Saan sila mahuhulog? Sa bangin. Kasi inaakay mo bulag eh. Pero kung may kandila ho yun, malinaw yung mata, kapatid, ito yung daan. Andito si Jesus. Dito po kayo pumunta lahat. Kaya mahalaga po sa pastor, tinuturo niya yung tamang daan. Hindi yung dating daan, yung talagang tamang daan sa Diyos. Alam niya. Kasi pag hindi po ituturo, naku, ang dami ko na pong nakita. Yung pastor ho, wag na mangyari sa church natin, na kailangan manggagaling pa ako dito po sa kisami natin, bababa pa ako na para pong nakatali ho ako. Para lang mag-entertain. Yun pong libre ang pakain, libre ang pakape, pero walang sense yung sinasabi. Alam niyo po mga kapatid, ang sabi po ng Biblia, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ninyo ang inyong Ama na nasa langit. Pastor, parang contradiction ho. Sabi po, pag gumawa ng kabutihan yung kaliwang kamay nyo, wag na pong paalam po ng kanang kamay. Walang contradiction dyan, kapatid. Kasi yung gumagawa po ng kabutihan ng kaliwang kamay po, pinapaalam sa lahat, hindi para sa kaluwalhatian ng Diyos ang ginagawa niya. Maaring politiko siya, gusto niyang makita po ng maraming tao. Pero pag gagawa kayo ng kabutihan at ilalagay niyo sa puso, Lord, gusto kitang maluwalhati, ipakita ninyo yung kabutihan ninyo sa mga kapwa. Sabi po ng Bible, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at sa pagpapakita po nun, mapuri ang inyong Ama na nasa langit. May talukbong po tayo, kapatid. Kung hindi pa tayo mananampalataya, wala tayong liwanag at ilaw.
pero inalis ng Diyos yung talukbong. Bilang pangwakas, tignan niyo po kung paano inalis. Ang sabi ng 2 Korinto 3:18, at ngayong inalis na ang ating talukbong, nagniningning na sa ating mga muka ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian yan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo ay maging kalarawan niya. Sabihin niyo sa kasamahan niyo po, katabi niyo po, kapatid, nagniningning ang mukha mo. Bakit ito nagniningning ang mukha niya? Kaningningan po yan ng Panginoong Diyos. Maging asin po tayo at maging liwanag po tayo ng Diyos sa umagang ito. Patuloy ho, papurihan natin, palakpakan po natin ang ating dakilang Ama. Thank you, Lord. Maaari ko hubang anyayahan po ang bawat isa na tayo po ay tumayo. Oh, hallelujah. Panginoon naming makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami dahil ikaw po, Panginoon, ang nagturo po sa amin to become the preservative of the foods in this world, preservative of good thoughts and holy life, Panginoong Ama. Ikaw po nagbibigay sa amin ng panlasa, flavor, Panginoon, parang asin po na patuloy po, nagbibigay po ng saysay sa aming mga kinakain. Ikaw po ang nagbibigay ng liwanag sa amin pong nilalakaran. You are the light of this world, Panginoong Ama. Kaya ang lahat po ng nananampalataya sa inyo ay nagiging liwanag po, nagiging daanan po ng kabutihan, nagiging daanan po ng tamang landasin, Panginoon. Kaya po sa umagang ito, maraming salamat po, Panginoong Ama. Patuloy po na kasangkapan ninyo ang mga salitang ito na aming ipinahayag upang ang mga nasa online, ang mga nasa on-site ngayon, baguhin talaga kami to become salt and light of this world. Panginoon, sinusukat kami ng sanlibutan. Hindi nagbabasa ng Bible po ang karaniwan sa mga hindi mananampalataya. Kami po ang babasahin, kaya mahalaga po, Lord, yung pong integridad ng buhay namin at yung patuloy po na kaningningan ni Jesus. Sabi po kanina, may talukbong kami, ngunit sa pamagitan ng kaningningan ni Jesus, nakikita po ang liwanag ng salita ninyo sa aming buhay. Kaya Ama, maraming salamat po. Ang pinakamataas na papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lamang sa banal po na pangalan ni Jesus. Tayo po lahat ay magsabi ng Amen. Papuri po sa Diyos. Amen. Para naman po sa ating tithes and offering, handa po natin ang ating mga kaloob at samahan niyo po ako sa panalangin. Lord, we thank you for all these blessings and provisions that you have been providing us. Maraming salamat, O Lord, sa lahat po ng aming pinagkukunan, sa aming po mga trabaho, sa aming mga negosyo, sa lahat po ng aming mga pang-araw-araw, Lord God. Maraming salamat sa mga biyayang pinagkakaloob mo. Dalangin namin, Panginoon, na sa aming pong pagkakaloob, ito po ay magamit ng tama at wasto at sang-ayon po, Lord, sa iyong kalooban. At maging sa mga kapatiran naman po na naghahanap na kanilang mga mapagkukunan, mga naghahanap ng trabaho, dalangin namin, Lord, na kayo po ang mag-provide ng kanilang mga pangangailangan, that you are gracious and you will supply all our needs according to your riches and your glory. Maraming salamat, Ama. Ito pong aming dalangin na may pagpapakumbaba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos, oh Diyos. Kung kami ay luluhod at sa iyo ay sasamba, kami ay iyong diringgin at ang bayang ito'y iyong pag
gagalingin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. O Diyos, O Diyos, O Diyos. Amen. Para naman po sa mga birthday celebrants, October 8 po, ngayon po yan, si Brother Justine Jimenez. At si Sister Joyce Mendoza. October 10 naman po, our very own sa worship team, si Brother Kyle Vista. Wala na po. Sige po, pag-pray po natin ang ating mga kapatiran para po sa kanilang mga nagdiriyong ng karawan. Lord, we thank you for the lives of these brethren. We ask, Lord God, ang maayos na kalusugan, mahabang buhay sa aming mga kapatiran na ito. Na nawa, Lord God, ang ibayong kalakasan at ang kanila pong mga gagawin sa kanilang pag-aaral, sa kanila pong mga trabaho, kayo pong magkaloob ng iyong mga pagpapala, Panginoon, na ito po ay kanilang matatama sa Panginoon for the rest of their lives. That surely goodness and love ang ibibigay niyo po sa kanilang buhay habang sila po ay nagpapagamit sa paglilingkod para po sa iyong kaluwalhatian. Ito po ang dalangin namin, nagpapasalamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Happy birthday po sa inyong lahat. Para naman po sa ating mga announcements, every Wednesday po yan, 7 o'clock p.m., ang ating Bible study through our Facebook page. At ang ating prayer meeting naman po, every day, we have 5 a.m. and every 8 p.m. naman po yan ng gabi via our Facebook Messenger group page. At ngayon po, we would like to invite all women's po for later women's fellowship po after po ng service dito po sa Bahay Sambahan. So lahat po ng mga kababaihan, inaanyayahan po kayo na dumalo sa Women's Fellowship. Pati rin po men's. Wow, ano po la to? Joint fellowship po pala ng Women's and Men's Fellowship. Dito po yan sa ating Feast of Harvest Church. Amen. At sa mga kabataan naman po, that would be on October 15, next Sunday po yan, ang ating Youth Fellowship na pangunahan po ng ating mga kabataan. Pastor Archie po ang kanilang mag-start po na kanilang program. So kung wala na po, tinawagan ko na po si Pastor Archie for closing prayer and benediction. Tayo po lahat ay tumayo para tanggapin natin ang pagpapala at ang basbas po ng ating dakilang Ama. Hallelujah, hallelujah. Dakila't mapagpalang Diyos sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, ng pag-ibig ni Kristo Jesus at ng pakikipisan po at ng karunungan ng Kanyang Santo at Banal na Espiritu, Ama ko, binabasbasan ko po ang lahat ng mga hinirang at mga itinalaga niyo po sa buhay na walang hanggan. Ama naming makapangyarihan, kung paanong binitawan po ni Moses ang mga aral po at ang lahat ng pagpapala mula sa aklat ng bilang sa East, doon po Panginoon sa 24 hanggang 27. Lord, gayon din po ngayong araw na ito, bibitawan ko po ang lahat ng mga pagpapala na ito sa lahat ng mga nasa on-site po at mga nasa online na nakikinig ngayon at tatanggap po ng lahat ng pagpapalang ito. Ang sabi po ng Bible, pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh,
lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. Sa kapangyarihan po ng sinabi ni Haring David, Panginoong Ama, doon po sa Aklat ng Awit 23:6, iniiwan ko po sa lahat ng mga kapatid ngayon. Surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the mighty place of the Lord forever. Kaya maraming salamat, Ama. Mataas na kapurihan po ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen. Praise God. Muli, awitan po natin ang ating Panginoon. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Walang oras na pipiliin upang ikaw ay purihin. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, tunay na pagsamba ang alay ko. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Walang oras na pipiliin upang ikaw ay purihin. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, tunay na pagsamba ang alay ko. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Walang oras na pipiliin upang ikaw ay purihin. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, tunay na pagsamba ang alay ko. Magandang umaga po sa ating lahat. Have a good Sunday. See you next week. Papuri at pasasalamat. Paglilingkuran, aming hahandugan ang Panginoon Jesus. Paglilingkuran, aming hahandugan